we're joined by political analyst and former presidential advisor, Mr. Ronald Llamas. Good morning to you, Sir Ronald. Good to have you back here on Morning Matters. Hi, good morning, Pauline. It's nice to be back. Kumusta? Okay. Oh, Sir Ronald, well, over the weekend, you had another interesting exchange of words with Senator Robin Padilla. You were very critical of his statements. Explain to us, Sir Ronald, what exactly did you find problematic about these statements of Senator Padilla? Well, medyo nakita ko lang yung mga contradiction sa kanyang statement. Sabi kasi niya na hindi siya katulad ng opposition na very ambitious. This early ay nag-a-announce na kung anong gagawin. Pero ang pinakamaagang nag-announce kasi ng kanyang plano for 2028 ay si Sara Duterte. So, kinuwang ko lang yon. Binanggit ko lang yon. Ikalawa, yung sinabi niya na siya ay tatakbo bilang Vice President. Kung yun ang gusto ni ex-President Digong na nakakaso ngayon sa ICC, ang sabi ko lang ay parang malaking blow yun dun sa argument ni Digong na hindi siya pwedeng humarap sa ICC dahil meron siyang problema sa kanyang cognitive faculties, no? Kung nakakapag-advise pala si Digong sa kanya whether tumakbo o hindi, talagang hindi siya bibigyan ng interim release. At panghuli ay yung sinasabi niya na wala siyang ambisyon na tumakbo. Bakit pa niya in-announce na susunod siya kay Digong kung siya ay uutusan na tumakbo for Vice President? So pinost ko lang yung mga ganung mga issues doon sa kanyang statement. Parang, what was that all about? Oh, but on the part of Senator Padilla, so clarify na po niya, Sir Ronald, na wala siyang plano tumakbo daw for Vice President unless sabihin ng dating Pangulo. But do you see these statements as a early positioning na rin for 2028 even if he says he has no plans? Of course, parang panto nakabuntot dun sa statement ni Vice President Sara na siya ay tatakbo for President sa 2028 at nakapili na siya ng kanyang Vice President. Hindi ko sure kung yung napili niya ay si Robin Hood Padilla, pero para magkabuntot o yung ganong klaseng statement. Na sabi nga ni Vice President Sara, last year pa siya nakapili kung sino ang kanyang magiging Vice President. So yung sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla na sobrang aga naman, sobrang ambisyoso naman ng oposisyon para gamitin itong issue na ito. Masyado naman silang preoccupied sa kapangyarihan. Parang sila yung mas preoccupied. Yun lang naman ang aking sinasabi. Dahil as early as last year pa lang pala, nakapili na ng Vice President si Sara para maging standard bearer o kasama niya sa 2028. Pero Sir Ronald, itong sinabi ni Senator Padilla na hindi siya tatakbo without the blessing of the former president, what does that tell you about the influence that former President Rodrigo Duterte still holds despite already being detained in The Hague? At gaano ba ka-significant yung loyalty kay former President Duterte in shaping the alliances, especially within PDP? Yun nga yung sinasabi ko na kahit nasa ICC na, nakakulong na si Digong at kahit sinasabi nila na kinakailangan ng interim release dahil yung kanyang cognitive faculties are not in place or hindi na gumagana, siya pa rin pala nagko-command from that cell sa ICC. So parang binubudol lang tayo dito sa kanyang mga sinasabi na hindi siya capable of attending the hearing. Actually, finormalize na niya yan. Tinanggap naman ng ICC. Kung ayaw mong dumalo sa hearing, ay okay lang, pero tuloy ang hearing. Tuloy ang kaso. No? At makikita natin, sino ba yung nagko-command? Even from that distance. Even mula sa ganong klaseng kulungan. But based on your experience, Sir Ronald, how are decisions being made? Walk us through some behind-the-scenes decision-makings, lalo na pag ganitong mamimili ang isang partido ng kanilang standard bearer. Usually, paano ba yan dinidecide? Usually, ang nagpapasya dyan, yung leadership ng partido. No? Halimbawa, yan yung naging proseso. Halimbawa, nung napili si Pinoy para tumakbo bilang standard bearer.
Kung maalala mo, Pauline ay wala naman talaga sa landscape si Pinoy nung 2010. Pero nung nagpa siya ang partido na siya yung tatakbo, ay sumunod siya. At yun ang nangyari at nanalo siya. Usually, partido dapat na nagpapasya. Kung tunay yung partido mo, pero in this case, tingin ko nagpapasya ay yung pamilyang Duterte. Specifically, tingin ko yung dalawa. Si Sara at saka si Digong. Kahit malayo na si Digong. Siyempre, may mga advisors yan na kinukonsulta o nagbibigay ng advice. Pero mukhang dito, nagpapasya yung dalawa. Si Sara dahil siya yung tatakbo at si Digong dahil siya yung patriarch nung kanilang organisasyon. Well, nabanggit nyo na nga rin, Sir Ronald, na sabi ni VP Sara, nakapili na daw siya, quote-unquote, ng kanyang running mate, ng kanyang magiging vice-presidente sa 2028. Who, for you ba, would be a most viable tandem for Sara Duterte? Kasi marami na rin pangalan nga na na-float, May Amy Marcos, si Senator Padilla. And how do you think the vice presidential race will also look like? Kasi pinag-uusapan natin madalas yung presidential race. What are you seeing in terms of the vice president's bid? Well, ang pagkakasabi ni Sara ay yung kanyang vice president na napili, parang yun ang kanyang magiging attack dog. No? Yun ang titira sa kanyang mga kalaban. Dahil siya, ang focus niya ay governance. Usually kasi, ang pagpili ng vice president ay yung sigurado mo, yung trusted mo. Dahil one heartbeat away yan from the presidency. Kung may mangyari sa'yo, siya yung susunod na presidente. Kaya usually, dapat maayos yung political alliance at saka yung personal loyalty ng vice president. Pero siyempre, iba yung ating sistema. Ang nagiging choice usually, lalo na ngayon sa panahon natin, na yung bakbakan is existential. Ibig sabihin, yung labanan ngayon ay kung sino hindi lamang yung mananalo sa 2028, kung hindi sino yung matatanggal almost permanently from the political landscape. So dito, lahat ng mga posibleng makadagdag sa iyo sa iyong candidacy ay kukunin mo or hihimukin mo na sumama sa iyo. In this case, ang tingin ko, yung kukuning vice president ni Sara at yung makakalaban niya ay dapat may value added sa kanya. Not necessarily kasama niya sa isang partido o kasama niya sa isang grupo. Kaya tingin ko yun yung most probably na maging realignment going into 2028. Halimbawa, yung kalaban niya ay posible na maghahanap ng isang vice president na hindi kapartido para makadagdag dun sa presidential bid ng kanyang makakalaban. Tingin ko may possibility rin na ganun ang gawin ni Sara. Pumili siya ng hindi kasama niya traditionally o historically dun sa kanyang grupo. Although hindi natin alam kung sino yan. Hindi natin alam kung sino yan. Marami pa po tayong aabangan. But over the weekend, we saw President Marcos and Naga City Mayor Leni Robredo meeting officially para dun sa kontrabaha program. But alam naman natin, Sir Ronald, pagdating sa politika, optics is also everything. May soundbite pa nga si President Marcos showing his pink socks. What message does that send really looking ahead to 2028? Well, ang message doon ay wala kaming pinag-uusapang politika na tingin ko wala pa naman talaga. No? Wala kaming pinag-uusapan na 2028. Sabi nga ni Mayor Leni Robredo, masyado pang maaga, trabaho lang muna. Pero sabi mo nga, Pauline, everything is optics. Everything is perception. At very sweet pa yung pagkakabanggit ni President Bongbong Marcos na yung kanyang yung politika doon sa kanyang visit ay yung kanyang medyas. Well, that says enough, no? Yung ganong klaseng sweetness, no, sa dating dalawang magkaaway o magkalaban noong 2022, says a lot in terms of optics, no? Kaya ang message nila kay Sara ay the possibility na kahit nag-announce ka na this early, kahit ikaw ang frontliner, hindi pa tapos yung laban.
marami pang pwedeng mangyari. No? Kahit wala pa kaming pinag-uusapan, ay the possibility or even the probability na lahat ng mga kalaban mo ay isang kandidato lamang ang i-field sa 2028 was not lost on everyone. No? Parang ganun yung mensahe. Walang koalisyon, walang politika, pero the optics is that hindi ka pa nakakasigurado sa 2028. Tingin ko, Pauline, hindi ito usapin ng may mabubuo bang koalisyon, may mabubuo bang United Front, may mabubuo bang partido. Mukhang ang usapin dito ay posible ba na isa lang ang lalaban kay Sara. Tingin ko yun yung usapin dito. No? Mukhang baka hindi ganun ka politically manageable ang isang koalisyon dahil magagalit yung kanilang mga base. Dahil yung mga base nila have been fighting each other for more than 40 years. No? So, ang usapin dito ay magkakasundo ba ang iba't ibang mga anti or non-Duterte forces na isang kandidato lamang ang kanilang i-field kay Sara. Yun yung magiging significant going into 2020. Not a coalition, no? Not a front, a united front, but just one candidate. Tingin ko yun yung mensahe nitong visit na ito sa Naga ng lahat. Right, because I also wanted to ask you, Sir Ronald, kung kailangan ba talaga ng Democratic opposition, yung endorsement ng administrasyon ng isang ni Pangulong Bongbong Marcos, considering that he hasn't been doing so well in trust and performance ratings in his surveys, so kakailangan ba talaga nila yung ganong endorsement to mount a formidable campaign in 2028? I don't think so. No? Sabi ko nga kanina, ang mahalaga kasi dito ay isa lang ang kandidato. Kung ano yung magiging permutation yan, ay depende yan sa mangyayari in the next 2 years. Pero I agree with you, Pauline, na hindi kinakailangan ng endorsement. Baka nga makabawas pa yan sa kandidato. Dahil kung walang ipapakulong na big fish yung presidente, kung walang mangyayari dito sa kanyang anti-corruption campaign, kung walang mangyayari dito sa kanyang priority bills, halimbawa itong anti-dynasty bill na hindi gumagalaw yung baso, at kung walang magagawa para mag-improve yung economy, ay baka hindi siya maging value added to anyone, no? To anyone na tatakbo sa 2028 against the Dutertes. Kaya inuulit ko ay ang mahalaga ay isa yung kakandidato labang kay Sara. Yung ganong arrangement ay doable. Not a coalition, not a united front, no? Not even an endorsement. No? Kung hindi, isa lang ang tatakbo. Yung ganong klaseng arrangement, tingin ko yung posibleng mangyari going into 2028. Pero itong early declaration, Sir Ronald, ni Vice President Sara Duterte, do you think this will put pressure now on non-Duterte forces to choose their candidate, or marami pang oras at besides choosing, unifying behind one candidate, importante din yung messaging, di ba? So ano ba yung dapat na maging platform nila para mag-resonate ito sa mga voters? Well, una, yung kanyang pag-announce ng candidacy is messaging to dictate the narrative na kaya magkakaroon ng impeachment laban sa akin ay dahil tatakbo akong presidente sa 2028 at frontliner ako ngayon. So, tama ka, Pauline, it's about messaging. It's about the narrative, dictating the narrative. Dahil ngayon nakaamba sa kanya yung impeachment. No? Ikalawa ay to rally her troops. Kera na, lusog na tayo this early. Or else, baka ma-impeach pa ako. So this early, yung announcement para tumakbo ay to rally her troops and go to war. No? At ikatlo, to send the message sa mga politicians and their clans na mag-negotiate na kayo sa akin. Huwag kayong bumoto sa impeachment at tumalo na kayo sa ship ng presidente, ng gobyerno at kung sino man yung aking mga kalaban. Mag-negotiate na kayo sa akin ngayon dahil officially tatakbo na ako at ako ang frontliner. So, yun yung at panghuli, pang-bump sa kanyang numbers na mataas na. No? Mataas na yung kanyang numbers, gusto pa nila ay ito ay mas tumaas pa. Para going into 2028, mahirap nang habulin.
Huwag mong kalimutan, Pauline, na kahit mataas yung kanyang numbers, kaya pa yung habulin. No? Most of the candidates, presidential candidates na nanguna sa mataas na ratings, later on ay gumuho or natalo. Maliban siguro kay Erap Estrada. No? Kaya yun yung gusto niya, na maging unreachable na siya yung kanyang mga numero sa mga surveys. Kaya yun yung apat na dahilan kung bakit maaga siya na nag-announce. Alright, well, mukhang marami pa po tayong aabangan leading up to 2028. But for now, thank you very much for sharing your insights with us. That was political analyst and former presidential advisor, Mr. Ronald Llamas. Salamat, Pauline. Good morning.